Ito pong si Chis Escudero, parang sumisip-sip kay PBBM nitong mga nakaraang araw. Ano sumisip-sip sa gobyerno? Magaling magsalita pero mas magaling po mag-insert. Yun ang totoo nun. Si Chis Escudero ang hari ng insert. Sa sa GAA o sa budget, si Chis Escudero po ang pinakamagaling mag-insert na senador. Siya po ang tunay na traidor ng gobyerno. Habang todo puri po ngayon si Chis Escudero at nag-aastang anti-corruption, malinaw sa mga dokumento at pangyayari siya ang nagmaniobra, nagtakip at pinakamalaking nakinabang sa insertion scandal. Kasama po niya si Saldico. Kaya ikaw, Chis Escudero, huwag kang magmalinis, huwag kang umastang parang inosente. Alam namin ang karakas mo. Alam namin na ikaw ang hari ng insertion. Alam namin na ikaw ang may pakana ng korupsyon. Dapat dun po tayo sa facts, hindi po sa pakiramdam. Si Chis ang may 142 billion na insertion. Mas malaki pa kay Zaldico. Siya ang nagbukas ng pinto sa manipulation sa BICAM. Hindi po may tatanggihan. Siya ang pumigil sa impeachment ni Sara Duterte. Ang tanging paraan para mailantad ang misuse of funds. Abay, syempre, pipigilan niya ang impeachment trial ni Sara Duterte dahil etong si Chis Escudero ay nag-audition po para maging vice-presidente ni Sara sa 2028. Vice Presidentiable to sa 2028. At naghahangad din po na maging presidentiable sa 2034. Yun po ang pinakamalaking pagkakamali ni Chis Escudero. Nawala ng tiwala sa kanya ang mga Pilipino dahil nga po sa ginawa niyang pagpigil sa impeachment trial ni Sara at pina-archive niya sa Senado. Yung po ang pinakamalaking pagkakamali ni Chis Escudero bilang Senate President. Siya ang tandem ni Zaldi sa GAA 2025, co-authors, co-conspirators at co-manipulators. Bakit ba pumunta si Chis Escudero sa Kongreso noong kalagitnaan ng mga BICAM meeting? Bakit po? Sabado pumunta siya naka-casual dress, naka-casual outfit lang. Bakit siya pumunta doon? Para syempre kanyang masigurado na ang kanyang ini-insert na 142 billion para sa mga proyekto doon, karamihan doon sa Sorsogon ay masigurong mapapasok para yung nag-donate sa kanya ng 30 million pesos makakuha ng bilyong-bilyong proyekto. At syempre kasama na dyan ang matinding kickback. Kaya po kung meron man po talagang kurakot dito at walang pagmamahal sa bayan at puro pagnanakaw lang ang nasa isip, si Saldico yan at si Chis Escudero. Sila talaga ang nagmanipula ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Siya rin po ang nanguna sa pag-atake kay dating Speaker Martin Romualdez. Hindi po dahil sa prinsipyo, kung hindi po dahil sa politika. Kahit anong pagbubunga nga ang gawin ni Zaldico, at kahit na anong gawin niyang papuri kay Gutesa, mahirap pong paniwalaan na ang isang Chis Escudero ay hahanga at papalakpak sa isang Orly Gutesa. Sinabi ni Chis Escudero na si Orly Gutesa daw ay kay hanga-hanga dahil sa katapangan nitong magsiwalat ng katotohanan. Paano nasabi ni Chis Escudero na nagsasabi ng katotohanan si Orly Gutesa kung ito ngayon ay nagtatago? Kasi ang alam ko na may hawak ng mga katotohanan, never nagtago, never umalis ng bansa, at never tumakbo sa kanyang obligasyon. Humaharap din po sa investigasyon. Yan po yung mga walang
kinikilingan at walang kinakatakutan. Hindi po nagtatago. Diba? Habang nagdadrama po siya ngayon sa Senado, hindi niya matatakpan ng record. Si Escudero po, ang arkitekto ng 142 billion pesos insertion at pinakamalinaw na saboteur. Ayun, siya po ay nananabotahe sa loob mismo ng administrasyon. Kung may tunay na sumira sa Marcos administration, hindi po sina PBBM yan o si dating House Speaker Martin Romualdez, kundi yan po ay si Chis Escudero at ang 142 billion insertion na siya mismo ang nag-orchestrate. Hindi po pwedeng ialis kay Chis Escudero. Actually, parang ako nga, nagdududa nga ako dun sa pahayag ng COMELEC na walang kasalanan si Chis Escudero at okay lang yung ginawa ni Chis Escudero na tumanggap ng 30 million pesos sa isang kontraktor at sinasabi na si Lubiano daw ay hindi ang Centerways. Pero paano po nangyari yon? Hindi si Lubiano ang Centerways, sige. Pero saan nanggaling ang pera ni Lubiano? Sa Centerways. 30 million pesos ang kanyang binigay na pera kay Chis Escudero. At yung yaman ni Lubiano galing ng Centerways. So paano nangyari yun? Diba, kahit ano't ano man pa natin, balibaligtaran man natin ng Pilipinas, yung Mindanao ilagay natin sa Luzon, baligtarin natin ng Pilipinas, baligtarin natin na ganon, iisa lang po ang katotohanan. Tumanggap si Chis Escudero ng pera mula sa isang tao na konektado sa isang kumpanya na nakakakuha ng bilyong-bilyong proyekto pagkatapos mag-donate sa kanya ng 30 million pesos. Yun lang po ang maliwanag doon. Hindi natin kailangan maging abogado, arkitekto, rocket scientist. Hindi natin kailangan ng ganun. Common sense lang. Si Lubiano ang Centerways. Tumanggap si Chis Escudero kay Lubiano. So ano pa ba ang dapat natin diyan na isipin? Hindi natin alam kung ano ba nangyari. Etong bang COMELEC, ano ba? Nabayaran ba? Ano ba ang kanilang natanggap? Ano ba ang reward sa ginawa nila na ito na pag-acquit o ano tawag dito? Absuelto dito kay Chis Escudero, kasi talaga naman pong napakahirap isipin nun na si Lubiano ay hindi daw Centerways. Samantalang si Lubiano ay isa sa mga may-ari ng Centerways. Billion-billion po ang nakuwang pera. Kaya po sana naman, 'di ba? Kanino ba tayo pwedeng manawagan? Dahil baka mamaya may mali dito, 'di ba? Baka pwede tayong humingi ng tulong kay PBBM o sa kahit sino nga nasa gobyerno na pwedeng tignan ang pangyayari na ito. Kaya pala si Chis Escudero biglang nanahimik kasi may niluluto. Tandaan po ninyo, noon po nga si Joel Villanueva ay binasura po yung kaso niya ng dating Ombudsman Martires. Tahimik din po itong si Villanueva. Baka po ganun na nangyari. Abangan natin ang mga update dito sa issue na ito kay Chis Escudero, dahil ako'y diskumpiyado sa naging desisyon na ito ng COMELEC. Parang may mali.